Matagal ko din kasing pinaghirapan yung YouTube channel ko. Ang daming nakalagin doon. Yo, what's up guys? It's Maxwell PH. Welcome to another video. So ngayon pag-uusapan natin kung paano na-hack ang YouTube channel ko at ano ba yung mga nangyari kung nag-start na-hack yung YouTube channel ko. So, sa mga nakakaalam, kung titingnan nyo yung YouTube channel ko, I've been vlogging na since 2008 pero yun dati gumagawa ko tapos Smash, yung mga lip-sync. Kumaga bata pa lang ako, namulat na ako sa ganong sistema. Kagaya ni Kong, 2008 pa lang nagsisimula na siya mag-vlog. Pero yung kung kailan create yung channel ko, 2008, then same with Kong TV. Pero I know naman na hindi tayo medyo kasikatan ganun, pero nahilig ko na yung pagbibideo dati pa. So ngayon, yun, ang dami kong mga nagawang video since nag-start talaga ako 2016 mag-vlog ng mga prank. Tapos then, that time, yung content ko is prank pa. Naging successful naman kung ano yung mga ginagawa ko noon. Tsaka may mga kasama din ako. Sila tumutulong sa akin. Kaso nga lang, nawalan lang din ako ng confidence sa pagpaprank. At wala kasi nabuwag din yung team namin noon nung yung makakasama ko simula noong 2017. Kaya ayun, kung ano-anong content na lang yung ginagawa ko dito sa YouTube. Alam ko yung mga ibang nanonood dito ay kilala nyo na ako since then, kahit nakasama ko kayo at mga kababata ko. So, ang masakit lang dun kasi matagal ko din kasing pinaghirapan yung YouTube channel ko. Yo, bago natin tuloy ang video na to, gusto ko palang ipakita sa inyo na available na pala ang ating merch Maxwell PH. Maaari mo na din makita sa Facebook page at available na din ito sa Lazada via cash on delivery and other payment method. At i-deliver na sa mismong bahay nyo, kaya i-check mo na lang yung link sa baba para sa mga iba pang detalye. Ano pang iniintay mo at huwag na magpauli dahil limitado lang ang ating stock at mapapasayo na ang magandang disenyo at quality na damit para sa iyong OOTD. Ayun, naganda leche. Alam ko kasalanan ko din naman kung ba't na-hack yung YouTube channel. Halos lahat lang account kasi mahilig kasi ako mag-download ng kung ano-ano sa internet. Kaya, ang ganito ang nangyari. May dinownload ako na file from the internet. Yung file na pala yon galing sa YouTube, kinuha ko lang din. Tapos nangyari, nung dinownload ko yung file na yon, hindi ko alam na virus pala yon. So, dahil yung gamit ko ng PC, ang daming nakalagin doon. Facebook, LinkedIn, etc. Kasama na nga yung YouTube channel ko. Meron hacker, hindi ko alam kung hacker pero ano siya, malware siya, parang virus na mismo na sa computer mo kung saan lahat makukuha ng information mo. Kumbaga, ano na yan, parang hindi ko alam, I'm not sure kung software yan. Tinanong ko nga rin sa kasama ko na programmer. Sa mga di pala nakakalam, graduate din pala ako ng BSIT Bachelor of Science in Information Technology. Pero ngayon yung field ko ngayon, yung industry ko, focus ako sa multimedia. Kaya yan, mahilig ako sa vlog. Yun yung ano ko ngayon, parang work ko. So, hindi ko na pero-show yung programming, developing. Yun. Alam niyo naman, kahit minsan may background tayo sa computer. Minsan kasi kailangan natin matuto sa mga pagkakamali natin.
na mga dapat alam naman natin. Kasi first time lang din kasi nangyari sa akin. Alam ko din naman na, lalo na pag manonood kayo ng mga movies na kung saan side, kunwari anime, ganyan. Kaya delikado talaga dyan guys. Kaya mahalaga din mag-download tayo ng antivirus sa ating PC, lalo na yung mga sikat na antivirus. Yan. Masasearch nyo naman yan sa internet kung ano yung mga yan. Kaso may bayad lang nga yung mga yan. So, ayun na nga. As in, nakakapanghina kasi since 2016, ini-edit ko na yung mga video na yon. Alam nyo naman, yung mga video na yon talagang naging passion ko, kung ano yung ginagawa ko. Ang plan ko naman kasi dito sa YouTube ay hindi naman talaga kumita at the first place. Gusto ko lang mangyari dito ay i-vlog yung mga ginagawa ko, kung ano yung mga hobbies ko. Yun nga, going back na tayo. Bali nung dinownload ko yun, nagkanda leche na lahat kasi ang dami na login sa account ko sa browser. So pati yung actually mayroon silang nakuha eh. Actually wala naman talaga silang makukuha sa akin kasi alam niyo naman wala naman talaga. Ang nakuha lang nila sa akin, buti nga hindi na-sell yung mga games eh. Nakuha nila yung worth of 1,000 pesos na mga items ko sa Dota 2. Mga binili ko yung mga items sa Dota 2, mga parang mga set. Pero mumurahin lang yung mga yan. Hindi naman masyadong kamahalan. So, nasa yung mga yon? Nasa 1,000 plus kung ipapag-plus mo lahat ng mga items sa Dota 2. Yun nakuha nila. Ang ginawa ko, nag-change talaga ako ng password kagad-kagad. Actually, yung iba nga, hindi ko pa na-change kasi hindi ko naisip na lahat na lang ma-hack sa akin. Kaya guys, ang payo ko lang sa inyo guys, sa lahat ng taong nanonood dito, maging maingat tayo sa internet kung ano-ano yung binabrowse natin kasi maraming hacker ngayon sa panahon ngayon, kaya hindi natin masasabi, lalo na minsan yung mga iba hindi naman taga dito yan, hindi naman taga Pilipinas yan eh. Hindi naman lahat kasi ng hacker nandito sa Pilipinas, sa palagay ko yung iba nasa ibang bansa yan at saka magagaling. Pero ayun guys, mag-ingat-ingat na lang tayo kung ano man yung binobrowse natin. Nagtanong nga ako sa boss ko dati, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sabi ko sa kanya, yun nga, nahack nga yung dapat pagka kunwari manonood kang movie ng mga kunwari entertainment para sa'yo, ganyan mag-games ka, dapat wag mong ihalo yung personal information mo sa isang PC. Kunyari, kung pang work lang yan, dapat pang work lang. Wag mong haluan ng pang games. Kaya maganda rin yung ganun eh. Although wala namang problema kung ipaghalo mo siya, yung work mo at saka pang gaming mo na setup. Ang kaso nga lang yun nga, yung mga information mo ay makukuha na lang sa internet. Kaya guys, mag-ingat-ingat na lang tayo sa mga ginagawa natin sa internet. Tapos ang malupit pa nangyari ito, ay nga pala yung aso namin, si Bowie. Kung nakikita nyo. Yan, si Bowie pala yan. Alam ko, meron akong vlog niyan dito. Panoorin nyo lang sa mga video ko. So, eto na nga, tutuloy ko na. Nangyari nung nahack nga yung YouTube channel ko, parang sa mga other influencer din, nangyari sa kanila ay
merong nag-live dun sa YouTube channel nila. Ang nakakatawa, puro mga funny videos ata yung nilive niya. Tapos, nilagay niyang title is yung parang, pinalitan niya yung YouTube channel ko ng pangalan. Nilagay niya, Tesla Official. Ginawa niyang Tesla yung yung YouTube channel ko. Pinalitan niya eh. Tapos, ang nangyari pa, nag-live siya doon. Ang galing niya, nagulat ako kasi ang dami niyang engagement na nakuha. Tapos nilagay niyang title, parang Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Tapos, ayun na nga, tumami yung views, tapos nakita ko nagla-live pa. Buti na retrieve ko agad yung account ko. So, kung nanonood man sila sa akin, just subscribe na lang para sa mga update. Di ko alam kung ano nangyari, kung ba't ganun. Tapos lahat ng videos ko, naging siya, di ba, nawala lahat ng mga videos ko, buti na lang hindi na-delete lahat yun. Pero, tingin ko kung ma-delete naman yun, within 1 month siguro, mababalik naman ni Google yun eh. Baling nangyari kasi talaga, lahat ng videos ko, private niya. Unlisted niya pala. Tapos, sa ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-daily upload sa akin live updates. Wala na masyadong edit kagaya nito. So, ayun lang. Hanggang dito na lang itong video na to. Para sa update natin na mga vlog, music. So, marami tayong gagawin kung ano lang. So, itong vlog na to ay about lang sa buhay ko, kung ano yung ginagawa natin. So, ayun lang. Hanggang dito na lang guys. 12 minutes na yung video. Hanggang dito na lang. Please don't forget to subscribe our channel. Maxwell PH. Ayun, abangan nyo yung mga Timbawi. Ganito yung sign ng Timbawi. Ay, next time ko na i-reveal yung meaning. So, hanggang dito na lang guys. Kita-kits na lang tayo sa next episode ng mga video natin. Peace out!